Patas ang komentaryo o kinasing-kasing ang serbisyo publiko. Broadcasting from the city of Goodluck. Pure nature, pure adventure. Ingog City, Misamis Oriental. Kini ang Radyo Rapido. Radyo Rapido. 92.9. Radyo Rapido. Ingog City. Basta Radyo. Guwapo! Radyo Rapido. Ingog City is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP. I dreamed I went to heaven. You were there with me. Ikaduhang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16 ngadto sa 17. Ang tibok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. Ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamaturan, sa pagbadlong, sa pagsaway, ug sa pagtudlo unsaon pa kinabuhi nga matarong. Sa ingon, ang nag-alaga sa Dios masangka pagayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Mao nga nahimugso kining maong tulumanon. What the Bible says. What the Bible says. Makiguban kaninyo si Pastor Ruben Iramis dinhi sa Hingog City ug aniya ang inyong magwawali. You would say a prayer before the class would start. And one day when you said that prayer, I asked Jesus in my heart. Okay, maayong hapon sa tanan, ilabi na sa to ang mga suking di paminaw din sa to ang programa ng What the Bible Says program. Magsugod alas 5 ngadto sa alas 6 sa matag simana, matag Friday mga higala. Niadto sa unang Friday sa bulan sa August, pizza 5 mga higala sa bulan sa August 2022. Maayong nga pagpaminaw sa tanan nato nga mga kaigsuunan o kahigalaan din sa to ang panaguban sa What the Bible Says program o nga sa tanan sa nato mga kapitanis sulod sa 79 kapitanis barangay nga naisakop sa to ang syudad sa Hingog City. May hapon ninyong tanan, no? Happy weekend ninyo diha. O nga sa tanan sa nato mga higalang nga mga kahigalaan din sa syudad sa Hingog City. May hapon ninyong tanan. O nga nasa mga higalang inyong higala magsaba-saba na sa din sa ere o nga magapaambit sa pulong sa Ginoo alang sa ato ang panagkuyog meaning sayong kahaponon mga higala. Hapon naman ginilo kay alas 5 niya taud-taud niya mo take off na po ni mga higala mo adto na sa gabi no. So doon na tay Bible question sa itong milabay na itong panag-uban. Atong gi kanang gi pangutanan niyo o nga ang atong cellphone number no alang sa to ang mga kahigalaan no katong gusto mo angkon sa Bible nga katong leader nga Bible nga maayo pang preaching no King James 1611 edition ang atong number mo ni kaya sa naman akong cellphone ning kipat-kipat man ni so mo ni mga higala no ang ato ang number no 0955 no 7809393 no baliko nako kung gusto tong mo text ato para makaangkon mo Bible nga nindot gyud mga higala so 0955 780 niya 9393 no, kung masaw na, balik ko na ko 0955-780-9393 duha ka 93 sayo na kay memorize mga higala no 0955-780-9393 no. So kung gusto mong mutubag sa to ang question no atong question atong milabay nga panag-uban na to unsay apelyido or family name ni Adan ug ni Eva unsay family name nila no kanara ko ang question so matubag ninyo makaigo mo sa punto por punto maklaim ninyo ang Bible na to higala nga unsay nga Bible King James 1611 kang Thomas Nelson no kung imo nang paliton karon
mahal ni kay tag 1.8 to 1.5 ang dagan ani sa price ani, no. So nahimo ning ingon ani nato para kamo diha makakaton mo sa gid ay panang family name ni Adan ug ni Eva, no. So text mo long ani kung gusto ninyong mutubag unya makaangkon sa Bible, text lang mo ani. Kay wala man gilaing preachers dinhi sa area nga naghatag nato og info nga samaani nga nag-award pud tag mga higalag mga Bible, no. Kani naghatag kitag mga Bible may hapon diya sa ato ang barangay official sa barangay 18A. Salamat ta diya ni Kapitan Reyes, no. Kauban na sa iyahang mga kagawa diya og secretary o treasurer, no, barangay treasurer, apil na niyang iski chairman. Nakadawat sila mga Bible mga higala. So ingon na ang atong kasing-kasing dinhi sa What the Bible Says program. Dugay na kay dinhi sa yung city pero kaluoy sige no kitaran mga higala ang preacher nga nagapanghatag og Bible. Kay kasagaran dinhi ang mga preacher mga higala na Bible ipamaligya man nila. Mo na kaswapang muna kasalbahis ang mga nagpatuo din mga alagad sa Ginoo nga way gihimong tarong puro binuo ang pangwarta ang sulod sa utok, no. So muna mga higala nga maingon talagi nga atog yung atog yung ikuan sa inyo diha para kita makaingon ta nga tininuod ning ato ang serbisyo, no. Tininuod ni mga higala. Okay? So mo ni mga higala nga text mo katong gusto mo angkon ani nga Bible, no. Kasagaran mga higala dinhi sa Ingog City, porya sa maayo lang ha. Kasagaran gyud ang mentality sa mga preacher dinhi, kwarta mo nang naglingil ng mata murag matag piso, matag 5. No, so nining takna mga higala kung gusto mo mutubag sa tuang pangutana, text lang mo aning number, no. Text lang mo aning number kay entertaino na to ni tagaan atong pagtaga, no. Ibutang ang imong ngalan, lugar, no. Unsay family name ni Adan ug ni Eva, no. Unsay family name ni Adan ug ni Eva. Kana lang ang question na to unya punto por punto, direct to point. Ato dayong i-reward sa inyo ang Bible mga higala. Anytime pwede ninyo ma-claim dinhi sa radio station, no. Okay, so mo ni mga higala, ang unsay ato ang pangutana, unsay family name ni Adan og ni Eva. Okay, ambot basi wa po ni kaabalo ni mga tawhan mga atong ang atong number gala 0955-780-9393, no. Text mo ani ha, text mo ani. Punto por punto, no. Direct to point. Unsay family name ni Adan ug ni Eva? Unsay family name ni Adan ug ni Eva? Kanara mga higala. And then natubag ninyo ni ato dayong i-reward niyo anytime, no, anytime mga higala. So muna ang ato ang pamaagi ni What the Bible Says program. So Timpulais Baptist Sigala dana sa Arjo, no. Sa Arjo ta barangay 19, zone 15, no. Naapod tay free school diya mga higala, no. Kanang free school na to ng Early Childhood Learning Center, no. Early Childhood Learning Center. Gusto nimo ang imong bata sa iyong makakaton mo basa mo sulat, sige mga higala, pa-enroll diya sa Early Childhood Learning Center. Connected ni sa DepEd ha. DepEd hingo nga tumilabay nga pitch sa 3 mga higala mautoy unveiling sa atong safety seal. Diya mga higala sa atong eskwelahan, no. Ayaw mo og padiretso o kana pang gitawag nato mga higala og enroll aning mga eskwelahan karon ng mga bugos kana mo mitag bugos klorum bisan pag unsa pa na siya ka maayo kuno na will nun nga maayo mo tudlo pero ganig maporehisyo ka tungod kay ikaw pay mo cross enroll sa public school kay dili ka isyu og LRN kay bugos lagi mga higala. So bantay mo kay naay mga eskwelahan mga higala ningon ana ang patagaran ang ginikanan mismo maoy na porehisyo kay mo eskwela ang iyang anak diha unya eskwela po dito sa public dubli ang enrollment. No kolekta diri og 1.5 ang entrance, 600 ang bulan dito sa public higala eskwela po. So kung iyo makita mga higala, grabe ka risgo sa mga ginikanan. So mga ginikanan, largo na lang mo diha sa legal nga mga eskwelahan. Kana bang connected sa DepEd ba?
Ayaw mo ana mapurisyo mo, kamo mo'y na uto-utoan na nga klase sa eskwelahan sa mandiay. Sila na lang gid kabalo mo tudlo nga ang bata nimo makabasa, makasulat. Naay daghan din ning eskwelahan mga higala sa Ingog City nga mga legal. So adto mo ayaw mo ana kay mapurisyo mo diya. Kana laging usahay atong pagka-inosente, mauto-uto ta sa mga tawo mahilig og buhat nga illegal. Anong ganahan mo nang illegal nga na may legal? O di ba? So mga higala mo na nga to ang pahimangno ninyo kay kita lagi mga higala, di lagi kita gustong mabiktima mo sa mga scam. Nagbayad kag 600 ang bulan, nagbayad kag 1,500 ang entrance, unya ingon ana nga mapurisyo ka, doble ang imuhang enroll ka sa public, enroll po ka sa ilaha kunong bugos nga eskwelahan. Ano man na? Kamo igik uto-uto ana, kamo. Diretso na dayon mo largo sa mga public kana mga eskwelahan din mga higala nga gitawag na to og legal. Gahi man nakig-una kanang mga tawo yung nana. Unya kamo mapurisyo diha. So naay mga eskwelahan din ning legal, maayo pon manudlo. Diretso lang mo diha. Tuo ang istorya maayo mo tudlo. Kanon sila lang gid ay maayo mo tudlo. Gawas diri sa city wa na gid ay mga teachers nga mga banggiitan pon nga mutudlog mga kabataan. Kay bilib mo anang illegal nga klase sa pamaagi mga higala sa usa ka bugos nga eskwelahan diri. Ayaw mo ana, no? Ayaw mo ana tanawagan itong uban nga sira. Mas ay pagisira na kaysa magpabilin nga ang mga ginikanan, mo'y mapurisyo, kay ilang i-cross, enroll, no? Enroll sa public, enroll po diha. Pangayo ang kagmahal kaayo, nga entrance, pangayuan po kag monthly. Nakanaro ba ilang mga teacher diha? Wa ba gina di na mga lisensyado. So, buti pa sabot, illegal. Bisa pag-unsa pa na kamaayo mo tudlo, once nga dili gani na walay permit nga gihatag sa atong gobyerno, nganong magpa-under pa uto-uto mo diya, no? So muna mga higala nga ato alaging ampingan ato ang gitawag na to pahibalo ninyo diya. Aware na sa tanan nga mga lumulupyo sa tong syudad sa Ingog City nga naaingon ana nga mga pamaagi diri sa Ingog City. Nagdadala pag save by grace, save always save ni mga kunihong dagko. Unya ang mga binuhatan ngilad pa sa mga tao nga moadtong impyerno. So mo na nga kita gid mga higala mohatag kita ninyo klaro nga kana bang klaro bitaw mga higala nga impo klaro ba? Mingon gani kog luwas gina kanina nagpaluwas-luwas ra man eh. Bisan og maghimog mga illegal nga mga binuhatan, hala sige. Kadugay na nimo din sa Ingog City doy. Nagsakay-sakay ng kagnindot nga auto pero eskwelahan nimo di ka kaya nga ipahatag isubmitar sa gobyerno nga no, di ka kabalo mo process. Doon ako ikituluan ta ka. Tinuod nga pagkasulti. Mo na mga higala nga mo ni nga kita kamo diha aware mo ni ining mga tao nga mahilig og illegal, dili ganahan og legal, no. Okay, sa tanan na to sa mga higala nga mga kahigala din sa Ingog City, maayong hapon. Sa atong mga barangay official usad mga higala nga kanunay pun nga nagpaminaw sa to ang broadcast, no. Ingon ani gid Pastor Iramis gid mo istorya kay tinuod man guni ako. Di man guni kun imo gusto binuang god, no. Di ko gusto og illegal, di ko gusto og kana bang sinuwapang pagkasulti, sinuwapang binuhatan mga higala. Kana bang binuang ba? Di ko gusto ana higala. Mo na yung barugan ni Pastor Iramis. O nga mo na yung gusto na kong masabtan ninyo nga ingon ana taga-prangka. Pagiging prangka, pagiging tapat. O nga mo na yung atong naa sa sulod sa itong kasing-kasing nga ang mga katawhan mahibalo. Kung di mo mutuon ako, di po magsakit akong tiyan, at least nahibalo mo unsa ang kamatuoran, no? So kay dinhi sa atong panahon karon naghana kaayo mga higala nga nabiktima lagi ani, nabiktima ning gitawag natong mga scam ba. O mga scam nga mga binuhatan, believe kay sa sarili nga siya kuno maayo mo tudlo, nya dili man nimo ipa kuan sa dipid ng imuhang eskwelahan diha. Anong operate pa lang yapon na diha nga ang mga customer bali nimo mao man mapurhisyo ang kalaki nimo, sus po vida mga higala, maluoy ta ba? No maluoy ta. Sa una, abi kong mga tarong ni mga tawhana din eh. Sulong-sulong pa dito sa opisina mga kauban na tong ilahang ipanghambog nga Amerikano kuno to nga sa to. Sa bisya-bisya ba to? Por vida mga higala, mga scammer, mga tawhana.
So di ko ganahan ana higala kay sa tinud anay kausara ta mo puyo sa kalibutan. Di na ta mo balik. At least sa pagpuyo na to diri sa kalibutan, napamatud-an na to nga nagtinarong ta. Mo na akong abukasya. Mo na nga usa ko sa mga anong inaani ko mga higala kay usa ko sa mga biktima ani kunihong mga dagko mga tao mga higala nga mga mong. Among. So mo na nga kita dinhi pahibalutan ninyo anha mo sa eskwelahan nga legal. Legal mo, ayaw mo anang illegal. Mga ginikanan, ayaw mo anang mga eskwelahan nga kamo pa'y mapuresyo, magpa-enroll pa mo sa public, enroll po ka sa ila, pangayo ang kanila sa public, wala pa bayad, no? Nya ila, illegal pa, ingon ana ka mahal ang ilang pangayo, kay giapas ninyo ang inyong bata, makabalo man ba ang taga-public, dahil dili pa din nakabalo. Na mga private school, makalao mo diha nga ang inyong mga anak makabalo gyud mo basa mo sulat may future kaysa magpabilin mo anang binuhatan higala sa mga tao nga nag-operate nga puro illegal, no? So man higala nga kita ingon ana ta ka concern sa katawhan kay balikon ako kausara ta din himo puyo di na ta mo balik o nga ang atong prinsipyo nga mintras nag-exist si Pastor Iramis kinabuhi, tinarong o tininuod. Mubadlong tap sa mga sipyat, sa mga taong ginanag binuhatan na gamit sa Biblia, pero gitaguan ilang kaugalingon sa Biblia sa usa ka binuhatan nga dili tukma sa gusto sa Ginoo. No? Okay, mga higala, kung gusto mo nga mo text ato ang cellphone number, 09570, balik ko na kay higala, ato ang text line, 0955-7809-9393. Kinsa to mo tubag sa tuang. Naay nag-text din pero dili mao ang tubag. So, ang makatunong, makadawat siya og Bible higala nga kang Thomas Nelson nga gitawag na to leader higala nya ang pulong ni Jesus Christ is read edition. So, mo nay madawat sa usa ka texter nga makatubag sa maka-answer sa tubag nga unsay family name ni Adan og ni Eva kay wala pa man gyud ni mga higala wa gyud preacher ana higala nagbulikat mahitungod ni Adan ni Eva no di ba? So kita di sa What the Bible Says program tagaan na to dako kayong pagtagad na no. Okay, so anytime kung maka-text mo tubag ninyo sakto na nag-text diri di gid mao. So tubag sa nang text diri nga wala daw sa Biblia mailhan na tong wa gyud tuon. Okay. So mana mga higala no mga higala nga nini mga orasa ato gyung giinganyo mo diya nga amping tani ning mga panahon na kay musugod kag sa dili karong panahon na higala daghang kayo mga binuhatan na o nga dili maayo. So mo na nga niata sa eri alang sa pagpahimangno paghatag o impong ngadto sa katawan sa pag-aware no ayaw mo ana pa eskwela nga bugos nga eskwelahan nga walay permit gikan sa DepEd. Unya kamo mismo ang mahimo nga gitawag nato mapuresyo kay i-cross enroll daw nila. Mo nay pamaagi i-cross enroll ngano mo nga ginikanan. Ganahan mo gingunana. Nangana may mga eskwelahan diri sa tong syudad nga kanang gitawag legal gyud, di ba? So man mga higala nga diretso mo dito, no? Especially higala ang Early Child Learning Center na sa Barangay 19 Arjo, legal ning ato na atay accounts na atay connected sa DepEd. Unya mga higala gi-authorize sa DepEd nga maka-issue ninyong LRN, no? Connected ta. So, kung naa ka sa Barangay 19, Barangay 18A, na gusto ninyo nga ang inyong bata makabalo mo sulat, makabalo mo basa, o nga makabalo mo ihap, makabalo sa math. So, bisita mo diya, no? Bisita mo diya. Ang ato ang klase, magsugod karong pizza 15 sa August. O niya karong atong milabay nga Lunes, pizza 8 higala, dunay meron na tong orientation sa mga ginikanan, sa mga palisiya, sa school. And then, karong maabutay mga higala usad, no? Okay, atong pizza 1, atong Monday. So, karong pizza 8, karong ikaduhang Lunes mga higala, doon na po ikaduhang batch mga ginikanan nga atong orient, no? Sa palisiya, sa school, sa Early Childhood Learning Center. So, katong mga ginikan gustong mohabol, pwede mong bisita da sa Temple Heights, no? Temple Heights Baptist Church o sa Early Childhood Learning Center higala, no? So, salamat sa mga kasilingan na nato diyan, no? Mga silingan na to nga nagpa-enroll na sa ato ang school, no?
O nga muna lagi higala nga kining eskwelahan controversy kini gayon ni kasinahan sa mga kunihong dagko dinhi sa City sa mga baptist mga higala, sa mga disgrasya nga baptist. Pero kaluoy sa Dios until now nagpadayon gihapon ta sa pagtudlo sa mga kabataan educate nila sa pulong sa Dios o sa paghatag og mga Bible ngadto sa mga ginikanan nga magpa-enroll diha sa mao nga eskwelahan. Nanghatag-tag mga Bible mga higala, no? So mga ginikanan nga nagpa-eskwela diha naa sila mga libreng Bible madawat last year. So wa pa miabot ang pandemic, sila tanan nakadawat og Bible, no? So imo makita higala na ubang mga nagpatuong save always save dinhi nga mga eskwelahan nga ang ilang buhaton, ang mga ginikanan ilang pangwartahon bisag dili membro sa ilang kuan, ilahang pundok mao na nooy kolektahan og dagko kay mga baryonon. Unyag mag-birthday kunuhay ang kinsa nang balbala diha, paamuton lang dagko kaayo ang mga ginikanan. Usa man that is what we call extortion. Mga extortion mga higala kana magpagpangilkil ba, mga extortioner na. Now, kita din sa ato ang programa o sa ato ang eskwelahan nga gipiyal sa Ginoo sa ato, nag-spread out sa gospel ngadto sa mga ginikanan o naghatag tag og libre nga mga Bible. No muna mga higala, naglahi kita ang Temple Life Baptist Church higala, kaluoy sa Ginoo nanghatag tag Bible sa presyohan. Nanghatag po tag Bible diya sa merkado. Katong nagwali ko diya mga higala, doon na almost mga 500 plus no ka mga Bible nga atong nahatag sa mga tao nga naa sa public area. Nanghatag po tag Bible mga higala sa mga barangay nga diin kita magawalis pulong sa Dios. Ug yun ana ang ato ang abokasya nga ang pulong sa Dios dili ang ayan ipanghakog kundi ipanghatag na, dili kay ipabayaran na. So nayuban ningon ana mga higala mo nang maingon ta nga Temple Heights Baptist Church maoy original nga Baptist nga kalanlain gud ni John the Baptist dito sa Judea Peninsula. Sa hinungdan nga nagpatuman ta nga diniyos o ang Biblia dili na kay gibasa nato kundi gi-aplikar nato sa atong personal nga kinabuhi. Kaluoy sa Ginoo higala nag 15 years na tangpuyo sa Ingog City. Kining inyong ubos nga langay sa grasser kina sa Ginoo higala nga wa gitay dokit nga naka-dispalkog mga kwarta, nakapangutang, umay bayad-bayad mga higala, no? Ubang nga mga preacher higala, ingon ana ang mga kaso dinhi nga atong nadunggan bisan gani sa mga gitawag nato igalag mga station, radio station, nagbilig mga utang nga ingon kadagko mga higala. Pero kita higala kaluoy sa Dios, giampingan nato ang testimony sa hinungdan nga kita kausarata mo biya dinhi wa na ribansin. At least ang atong kinabuhi di man tanang tao malipay nato, at least wala tay violation nga atong gibuhat sa atong isig ka tao. So mo nang higalang kontra nako ang mga tao mga madaog-daogon mangingilan. Lali man nimo na nagpaktuo dining pastor daw di mga higala niya. Mangutang kanin nga si utangan ta ka og 80,000, muuli na nimo 120,000. So mga tao pud nga halog kwarta si kagat largo mo na toy katapusan makita mo. Unya nagladala ng titulo karon dinhi nga pastor. Tanawa ra. Igamit niya ang pastor nga posisyon para daghang tao mutras mabiktima nila. Munang ako mga higala maingon ko ninyo, amping mo ayaw mong diretsong tuo aning naladalag pastor nga mga pastorito ang dagko nga ang binuhatan higala dili diniyos kundi demonyo ang ilang mga binuhatan. Aron lang gid makapanglupik sing isig ka tao. So dili na mo'y tinuod nga alagad sa Dios for your information, no? Okay, so mga higala nga nini mga oras sa di pata mo ato sa nahan mga higala lang sa atong pagtuon. Minaw sa tag mga minsay sa awit nga atong ipalanog kaninyo ini mga oras sa atong panagkauban sa What the Bible Says program nga higala, no? So tanan usan nato dinhi nga mga higala din sa City maing hapon ninyong tanan atong mga kaigsuonan. Okay, ya kami ato sa ni patukaron mga higala ha. Sige mga higala, mangitatag kanang sound mga makapatandog sa inyong nahikatulog nga, okay, sa inyong nahikatulog nga mga dalamhan ning sayo nga kahaponon mga higala, no? Sayo nga kahaponon. Okay mga higala, so sa tanan nato nga mga listener, sa tanan nato mga listener ha,
Okay, sa tanan to mga listener ni mga orasa, maayong hapon ninyo tanan. Ug live po tahigala sa atong YouTube channel, no? Atong YouTube channel higala. Okay, pabisita lang mo diyan sa atong YouTube channel mga higala, no? Tanan na to nga mga giwali dinhi makita ug masud-ong ninyo diyan sa atong YouTube channel. Shout out sa atong mga viewers ug sa atong subscriber diya sa ato ang YouTube channel mga higala. Okay, so dito maglangan ni mga oras sa mga higala atong pamalandungan ang mensahe sa awit nga ato ang ipalanog kanin mga orasa sa atong panagkuyog sa What the Bible Says program. O nga nagtuo ko higala nga kita nini nga bulan sa August mga higala pizza 5 una na to nga panag-uban naatay gitawag nato din higala nga makuha nga pagtulunan. Kay so mo ni ang binsay sa awit nga itong ipabati kaninyo. Inyo ni mga oras sa kauban na to sa What the Bible Says program.
Okay, salamat sa misay sa awit nga adto ta sa langit. Ngadto sa tong oras sigala alas 5:27 niini nga atong panag-uban karon sa atong programa ang What the Bible Says program mga igala. No? Okay, so hindi mga oras sa mga igala. Ini oras sa mga igala mag-atutas patuon sa pulong sa Dios. O nga salamat tani ini nga orasa kay itagaan ta sa Ginoo og lain asad nga kay gayunan. Salamat ta sa milabay nga piniliay sa PCMOY, sa mga bag-o nga mga directors ug sa mga officers nga nangapili ni atong milabay nato nga election atong pinsa 28 igala sa bulan sa July. O nga salamat sa bag-o nga presidente, si Ma'am Hede Rodriguez de Lara, Vice President si Ricardo Cañete, o Vice in Broadcast no si Sir Aaron Kerwin Renioa, o sa tanan nga mga sila nga Jake no, Sir Jake Lopez, sila nga Adran no. Limot ko sa patubag. Sa panay si Kuan sa pato sa siyam ka mga officers no. Salamat ta sa mga bag-o nga mga napili nga kining mga officer mga higala sa PCMOY. O I hope and pray nga naa na sad tay mga achievement nga mahimo alang sa pag-alagad ngadto sa mga tao no, gitawag na to nag humanitarian services or social services higala. So sa panahon ni Jesus Christ, kung imong tan-awon si Jesus Christ sa tulo ka tuig ug unom ka bulan niyang ministry, nakita nato ang ilang grupo nga more on concern mga higala sa mga tao sa Jerusalem. Nag-feeding program siya, na sila medical mission, na sila gitawag nato higala o kana bang community services, feeding program, nag-ayo mga masakiton o uban pa nga mga buhat nga nalambikit mga higala ang serbisyo sa isig katao. So munay atong makita na munay gitanom sa Dios sa atong kasing-kasing higala. O nga sa taod-taon natong puyo dinhi sa Singog City, ang Singog City Jail nahimo ng kabahin sa akong kinabuhi. Ang municipal jail sa Medina nahimo gyapon ng kabahin sa akong kinabuhi. O bisan pa sa mga barangay opisyal nga atong nawalihan dinhi sa atong syudad Singog City. O nga mo na mga higala nga kinabuhi nato na naanan og volunteers no. Bisan pa diha sa Parol Provision Administration headed by Ma'am Grace Parer uban sa tanan diha nga staff no. Taod-taod ta diha nga nahimo nga Parol Provision Aid nga nagpasalitate kita sa mga parolado o provisioner nga nakagawas gikan sa prisuan niya karon nag-report sa opisina. So ato pong pangbisitaan sila diha sa ilang mga panimalay, agig pag-monitor o pag-follow up unsa ang ilahang performance diha sa ilang mga barangay diin naa sila nagpuyo. So muna ang trabaho nato din higala bisan pa sa mga gitawag nato mga Bible study nato no. Ingon ana ta concern mga higala sa mga tao. Although kay kining atong tawag sa Ginoo higala dili ni ingon nga padatuay no, kay naay mga tao ron naa nagdalag titulog pastor aron sila mudato. Mao man ni ang rason ang uban mo adto gani sa ang uban gani mga higala magsigig pangayo sa ilang mga membro. Hala, tagaig ko ninyong sakyanan, tagaig kog sakyanan. Mo na mga higala during silang birthday, mo di man si membro nga tagaig kog sakyanan. Ngun ana mga higala ka itawag na to ka mandatory ang mga leader sa simbahan. Pero kung imo makita mga higala mga apostolis nga mo'y gitunulan sa gospel, dili ka kabasa nga ingon ana sila ka demanded ngadto sa mga Kristohanon sa unang church nga na-establish mga higala during the time of Jesus Christ. Di na to na mabasa sa Bible. Lamot dis-ani nangahoy ning mga kunihong dagko. Niya nang mga pagtulon-ana o practices nga wa sa Biblia. Nagamit og Biblia. 1611 pa King James Version, but ang application ni gala kulto. Ano mingon tag kulto? Kay di ka kabasa diha nga nagdima na mga apostoles
Ngayon ana sila nga tagai ko og kuan, tagai ko og kuan. Ana ba? Di ba? So higala mo na nga dinhi sa atong sa atong lugar, no? Nganong nakaingon ko na tungod kay dunay mga tao nga pag mo yung ganig pastor, murang makulbaan sila. Tungod kay usa na sila sa mga taong biktima sa nagpakaroon ingnon nagladalag titulo nga pastor palautang dili mamayan. No, mo ni ang nakita nato din higala nga mga failure nila. O tungod kay ako, di ko gusto nga magsaper pod aning ilang mga binuhatan. Kaya may pastor nga nagbatiko sa ana higala. Tinuod. Kamo din di ba? Tanawa ng mga magwawali kuno gospel ang ilang dala. Pero tanawa gani puro ulog-ulog talo-talo. Di gyud mo batikos mga higala sa mga sipyat. Ngano? Ilang gitabunan ng ilang kaugalingon aron pagpatuo sa mga tao nga sila di ay kuno mga buutan o mga balaan nga mga kunihong dako. Pero sa itong programa, higala, labatidahon na ito, higala, ang mga tao nga mi subay sa kamatuuran. Muna nga ito ang bukasiya, ako alagi, mingon ko ninyo, nga kausara ta mo puyo diri sa kalibutan, o nga ang akong kinabuhi, ako ning ipagamit sa Ginoo, magbarogigos kamatuoran hangtod sa katapusang gininhawa. Maunay aim sa akong kinabuhi. Kung naamay mga tao nga nagbinulasto karon, ayaw mo pag unya kan abang naghingutas na bitaw nagtinga-tinga na usa pa kumingon nga mag-usab nako. Ayaw, that is time of play. Mintras nga naa pa kay gayunan sa pag-usab sa imong kinabuhi. Usba na ang imong kinabuhi. Ayaw hulata nga magtinga-tinga pa ka. Ayaw hulata nga doon na pailinog nga mo abot og 7.3 usa ka magkiksaad nga mo usab na ka. Usanay mo ni ang mga failure sa tao lagi. Kay kung naabot na gani sa gitawag mga higala o katalagman, usa pa makahuna-huna Ginoo. Pero maayo gani pamahon-pahon niya, agoy, mahal na mo yaw-yaw. Saved by grace. Mga tao na dunggan ninyo, pero ang kinabuhi ikala, disgrasya. Disgrasya ikala, kuya, no? Muna nga to karon nga abukasiya lagi. Kita din sa What the Bible Says program. Atong yung ipatuman ang kamatuoran. Now, din mga oras sa mga higala, ato ang gisgutan atong milabay nga panag-uban nato katapusan nga Friday sa bulan sa July ang gitawag spiritual blessing nga gisgutan ni Apostol Pablo diha sa kining Ephesians, the book of Ephesians. Actually, sa bulan sa August, bulan sa gitawag nato sa July, nakapokus sa book of Ephesians. No? Now, dinhi atong panag-uban karon ni gala, atong isgutan karon ang gitawag nato og the book of diri sa libro sa Lucas. No, ako ning i-share sa inyo tungod sa sigala alas 5:34 na. Dinita magsugod karon mga higala sa ato ang panagakuyog dinhi sa Lucas kapitulo 12. Okay? If you have a Bible, you can able to open and just follow on me. Open your Bible in the book of Luke chapter number 12. Luke chapter number 12. In verse number, beginning in verse number, tanaw na to ha, time sa mga higala, asa na to ni, verse number, Luke chapter number 12, verse number 13, 13 to 21, mao ni ang atong context, atong isgutan karon higala, actually higala, kini, ani nga time, si Christ nanudlo si Christ niya pagpanudlo ni Jesus Christ ing sikat naman si Christ ani kayo na kadaghang kay sig milagro gi-perform ani. So dunay mga audience nila nga nagtuo nga si Kristo dunay authority sa pag-divide og mga property. Usa sa mga audience niya naay property di ay nga gitawag nato higala og napanunod nila sila mga ginikanan. Pero wala siya mahini siyang igsuon. Og motoy usa sa mga audience diha mga higala nga mihangyo ngadto ni Jesus Christ nga ipabahin lagi daw kuno ang iyahang mga katigayunan.
patagaan siya ba? Because I believe igala nga ang tao lagi di sa kalibutan, materialistic kayo ang dating. Na yung mga preacher karon nagamit og Biblia aron to earn material things. Paliko na ko ha, na yung mga preacher karon nga nag-share kuno og spiritual things but ang motivation to gain material things. Oh, mo na mga igala, pero si Christ wa gi siya nag-after ana, dili na gid maoy hunahuna ni Jesus Christ. For your information, no. Now there is a Bible mga igala sa Luke chapter 12 verse 13 to 21, ingon din ni Gala, ingon yang muni nagwali si Christ. One of the company said unto him, Master, speak to my brother that he divided the inheritance with me. So muni ang sulti sa usa sa mga audience sa panahon nga si Christ nagwali. So muni ang nahitabo mga igala. So unsay tubag ni Jesus Christ in verse 14. And he said unto him, Man who made me a judge of dividers over you. Ingon si Jesus Christ. And he said unto them, Take heed and beware of the covetousness, but the covetousness for a man's life consisted not in the abundance of the things which he possessed. Ingon siya, in verse 16. And he spake a parables unto them saying, A ground of the certain rich man brought forth plentifully, and thought within himself, saying, What shall I do? Because I have no room where to be bestow of my fruits. And he said, This will I do, will fall down and my barns, and build a greater, and there will be a bestow all my fruits and my goats. And I will say to my soul, Soul, thou hast much good, live for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Ingon sa 20, But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided? Verse 21, So is that layeth up treasure for himself, not in rich toward God. Alright, we pray. Heavenly Father, Elohim, Adonai Yahweh, in the name of the Lord Jesus Christ, our Lord and Savior, Lord God, I ask your favor this afternoon, Father. Lord Jesus Christ, I ask your presence this afternoon. I pray, Lord, that your word that I'm reading today, I pray, Lord, that have power to our audience to speak to them, Father, in a special way, Lord. Lord, anoint your servants, anoint your all audience this afternoon, Father. Lord Jesus Christ, pasabta mi kay kung wa gid Lord ang imong guide, I am nothing, Father. Aw nga mohambol ko sa imong atubangan, Lord, nga ang imong pulo nga morong pagaisgutan mahimog kining tinuod sa among mga kinabuhi. Dalay gud ikaw sa ngalan ni Jesus. Amen. Now nining oras sa mga igala atong isgutan karon kining nahitabo sa panahon nga si Jesus Christ nagwali sa iyang ministry. Sa diyang nagwali si Jesus Christ, usa sa mga audience niya nagtuo nga si Christ dunay authority nga mo badlong siyang igsuon kay doon na ni property nga ilang napanunod sa ilang ginikanan pero wa siya mahini. Ug mo nang naghangyo siya nga pwede ba nga imo nang ingno ng akong brother nga pakuanan ko, pabahinan ko, no? So, imo makita mga igala, si Christ naghimog parables, no? Ang Bible di ka maglibog kay moingon ig parables gina. O nga ingon ang Bible mga igala sa 16. Ingon si Christ sa verse 16. O niya misigulin si Jesus kanila niining sambingaya. Dayo usa ka dato nga mayuta nga maayo abot. Unsa gani kuno dunay dato kuno nga maayo og abot ang yuta. Ang yuta maayo og abot. Kinsay naghimo sa yuta ang Dios. Kinsay nagpadaghan og abot ang Dios. Mo na mga higala. Unya ang nahitabo aning tawhanan ni. Sa diha na siya yuta, na siya abot, dato siya. Verse 17, na malandong siya, wala na ako'y kabutangan sa akong abot.
Unsa may angay kong buhaton? Instead nga huna-hunaon niya nga, uy, naman ko'y daghang abot. Ako daing pasalamatan ang tag-iya ni si Lord. Tagaan ko yuta, gipatubo niya ang akong tanong, gitagaan niya daghang bunga. Sa ito pa, imo makita mga higala, ang tao nga dili maghunahuna ni mga butanga, gitawag ni siya buang-buang. No? Mo ni ang failure ani niya. Although dili man sipyat nga nagplano siya mga higala o kana bang material things, pero wala na nagunahuna sa espirituhanon nga butang. Muna ang tao karon bantayan na tog ayo kasagaran ang una-una sa tao puro parehas ani nga tao nga gitawag og rich man, no? Ningon sa mga higala sa verse 18. Aha, insa mo ni ang plano, aha. Kini mao nga akong buhaton. Na kini ang akong buhaton meaning nakalimot na sa Dios. Dunay daghang mga tao karon nagladala og Biblia pero lakton nga pagkasulti. Gigamit nila ang Biblia aron lang to gain money sa iyang isig ka tao. Daghan man ni karon nitabo karon ganit. Nagani ubang mga pastor mga higala nga involved sa scam. Ibantay mo atong motor-motor Samaritan sa una. Anong pasiog dato ni Cebu City mga pastor mga pastor. Ug usa ko sa mga biktima atong binuhatan mga higala nga nagpadala pitulog pastor nga gitawag na to higala nagpasiog Samaritan katong mga motor-motor. So daghang nabiktima ato kani tan-awa ang pasiog na karon ana nakabalay og nindot. Di ba nga naman kwarta na sa mga tao nga iyang gipangloko unya pagkasira iduotay nila dito sa taas. Kabalo naman mo ana sa mga racket mga higala. Unya nagdalag Biblia, nagbasa og Biblia, pero ang kinabuhi higala nagpuyo sa gitawag nato og mga scam og mga binuhatang dautan. Tungod sa gitawag nato mga higala og immune ang tao sa gitawag og material things. Buhaton niya kutob sa tanan niyang buhaton to gain money. Munang ingon ang Bible sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, the love of money is a root of all evil. Tungod sa pagigugma sa sapi, ang tao mubuhat og dautan, ang tao muhimo og dili maayo tungod sa iyang pagigugma sa kwarta. Pero lahi kung ikaw nahigugma ka sa Dios. Kung mahigugma ka sa kwarta, mubuhat kag dautan. Pero kung mahigugma ka sa Dios, mubuhat kag tinarong ug binalaan. Munay na kong kalainan higala. Because the money is a very competitor against God. Si Judas na biktima usab niini. Tinuod na. Namatay si Kristo, gibaligya ni Judas si Kristo og 30 ka denaryo. Ingon ana ganun pagtan-aw ni Judas ni Kristo bisan sa daghang mga milagro nga gibuhat ni Kristo, nakakita siya, nakasud-ong siya kung giunsa ni Kristo pagbanaw ang patay, nakakita siya kung giunsa niya padaghan ang pan, gipakaon niya ang 5,000, 4,000 ka mga tao, way labot mga batang babae. O nga, daghang mga milagrong gibuhat ni Jesus Christ. But ang panakita ni Judas is ang presyo ni Kristo og 30 ka denaryo. Nginong ingon ana raman ang presyo ni Kristo ngadto sa panan-aw ni Judas. Because Judas, he was a very lover of money. He was very, what we call, very materialistic. Daghang mga pastor karon nga murag si Judas. Nga ang ilang pagkapastor, ang ilang titulo, ilan ang bailuag pila kasinsiyo. Agay pastor gani nga usa sa mga biktima mga higala ang atong station manager diri. Muana sa iyang balay unya tapos magampo-ampo dayon mga kwarta. Usa po sa mga biktima nila mga kauban ako one time nagkuyog ko sa kauban ako nga former league kapitan. Dito mi sa barangay, dito mi sa Pantalan kay nagkuyog mi gidto na mi Bible study nga among gibisita. Usa sa mga tao nga sabagat na, "Uy, pastor, kap nga ka sa niya lagi sikaw ba nimo kasi pastor ni pastor. Kailan nimo ni sikuan ko nga wala ko kaila sa pastor. Biktima ang baboy nako. Gipangayo ang kong baboy pastor. Bible study pa lang gani daw siya mga 3 pa ka bulan. Hindi nga na itong pastor nga demanding kayo nga budlot og mata. Siya nga, kanang baboy ni mo brad, ato nang kuanon brad, brad, nagkaanak nila. Bisag, kanang mga pastor, higalawa, nagka-graduate uban sa mga tao, kanang
kanang gitawag og profession, kanang gitawag professional kabot og wala ka graduate og kanang gitawag na to higala 4 years course pero mag-brand din ano mabasag ikaw kalis level ka. Kay ilang tan-aw nga ikaw nga siya hawod, nga siya labaw kay pastor, mo nang ilang pagsudong sila kaugalingon. Bisan pag attorney na ang iyang kuan ha, di na mo ingon og sir, mo ingon ginaog kanunay og brad. Kay ayang tan-aw lagi nga piting taasa lagi silang butbot. So that is materialism mga higala. Pantayan na to ha ako mo respeto jud ko kung professional ka magmamgi ko ni mag-share ko ni mo ngano. Kay giilan ako nga akong kaugalingon usa ka simple nga tao. Di ko magpatahod. Yun ana ang ako ang prinsipyo higala kay ang mga apostoles dili man ingon ana sila kauhaw og posisyon. Kini ramang mga false prophets, false pastors mo ay uhaw og mga recognition. Now, ingin din ito makita mga higala, si Judas, materialistic kayo. Ang tao po din nga itong gibasa mga higala, materialistic kayo. Ang iyang una-huna, puro lang yun mga butang sa kalibutan. Ingon sa 19, o niya mo ingon, ako sa akong kaugalingon. Pagkabulahan nimo, tanawa, ananag kanimo ang tanan nga butang nga imong giginahanglan sa daghang mga katuigan. Mo ba ginabuhi sa tao? Gustog sigurado diri. Manikas, manglupig. Dunggan ako nakalap na kong balita nga nay nagpapastor-pastor karon nang gitawag ta ni disgrasya nga baptist. Gitawag ti disgrasya nga baptist kay magpapatawag-tawag rin sa pastor niya paghiman-himan mo offer din siya nga kasagay sa sakyanan ba. Yan saklan po day wa mo po din ay inutang mo po din niya. Mo nang siya nga Brad mo utang ko kwarta niyo Brad. 80,000 Brad mo uli nimo Brad og kanang 120,000 Brad. Laliman nimo so ikaw paranglitan daghang ka kwarta niya gusto nimo anak imong kwarta mo mukagat ka sa maong kanang offer nya mo trust po ka kay nasa tanaw nimo murag dato man ni kay naisakyan na ba pero kana nga panahon maura po na katapusan nga makita mo di na masakpan nimo so that is a scam. Doon ay mga taong mamugos nga makapatunog sa sakyanan para gamito nila sa scam. So higala bantayan nato na kung materialistic ka, biktima ka ni mga tawanan, salamat lang nga spiritual ta. Nga naman, mas labaw na to ang espirituhanong butang kaysa mga butang na temporary. Ngumonay unahuna sa mga taong buang-buang, nagtuutag ang buang-buang ganang nagpatid-patid og lata di sa dalan. No? Ang mga tao dai nga materialistic mga gyala sa atubangan sa Dios gitawag tani og mga buang. Ingon diha mga sa 19. Unya moingon ako sa akong kaugalingon, may sultis taong buang-buang ha. Pagkabulahan nimo, ana kanimo ang tanang butang ug nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan sa pahayahay na lang kaon inom ug paglipay. Mo na di ba mo na? Mangilad ang tao, na tao dinhi nga nagwaliwal to Gris kadungog mo sa una katong nagwali Gris number 1 to ka mangingilad mga hingala. Daghang ka ito mga taong giilad ato. Kabantay mo ito nagwaliwali sa una nga Gris ang wali. Gris sa to. Gris ba to? Grabe to ka mangingilad, mga higala. Pero papasahon yung maay kayo Bible. So dili ni daogon sa maayo manulti. Daogon ni kung unsa ang kinabuhi gi-aplikar nimo sa pulong sa Dios. So mo ni mga higala kung iyo makita dinhi, dunay mga tao nga nagamit spiritual nga butang aron to gain the material things. Remember, kinahanglan mag-amping ta na. Gani, one time nagwali ko mga higala katong tawhana, kauban aning pastorito ipon mga higala nga gitawag tani og loggers. Tawag-tawag sila nako diha sa ako ang cellphone. Niya ingon ni siya nga sakaon ta ka diha. Nangandam sa ko mga higala kay hing sakaw gyud mga higala timan basta mao gitong panahon na higala nga preso gyud dating. Priso yun. Ako ging ipapriso ni mga tao, mga higala nga dautan kay mga binuhatan. Mo ni mga higala nga imong makita no, doon ay daghang kaayong mga tao nga ingon ana nagdaladala og Biblia, nagsipit-sipit og Biblia, nagsimba matag Domingo, nagbasa-basa og Biblia, pero wala gyud tao'y espiritu sa Ginoo. Kay ang kapag-o sa kinabuhi, ang bunga sa Espiritu Santo nga masuko ug magdumot sa sala wala na sa ilang kinabuhi. And then that is the materials without the spiritual conviction mga higala. No?
Kaya tinuod nga tao sa Dios higala di na ganahan anang mga butang nga binuang og tinuntok. Muna nga salamat kapag abot na to Singog City higala. Sa nadunggan ko ninyo sa iri. Kay 2009 pamangko nagwali ug until now by God's grace nagpadayon man kita mga higala. Walay lain akong tinguhag tumong nga abolong sa Dios madunggan ninyo ug magsaksihan ninyo unsa ka tinuod ni. No? O nga kayo makita mga higala dili ni kay nakumon mga higala ang Biblia. Kay daghan kayo mga false prophet diri sa atong lugar. Nga nagdala-dala og Biblia maay kamutabi pero number 1 nga is scammer. Dahil nga mga pastor karon dinhi mga higala puro giyas maayo. Dunay mga pastor higala na involved sa scam. Na involved sa binuhatan tungod sa kwarta. Unang usahay nganong ingon ani ta ka prangka kay na biktima ko sa kadaghang mga pastor nga naabtan ako ni Sing City ang binuhatan nila puro binuang og tinunto. Munang mingon ko ninyo, ayaw gid mong diretso to pastor kana nagtudo si by grace. Kanang mga tao mga higala igo ra na nagbasa sa Biblia. Ingon diya mga higala sa unsa man kanang materialistic kay mga higala. Mamalit kag sanan mangutang og sakyanan para lang gyud siya makapangilan ilang gamiton sa scam. Apay pastor diri nga sige og pangutkot-kot og bulawan. Ang iyang ministry higala gamiton niya aron makakuha siya bulawan tanawa ka hangal-hangal. Instead nga ang ministry mo ay himong priority kay we are stranger this world. We are visitors. Mga bisita ra ta dinhi. Pero iyang gamiton ang ministry aron makakuha siya bulawan until now wa gyud bulawang nakuha sa muta sa tungaw. So mo ni ang failure nini mga tao higala nga gitong materialistic kaayo. Pero unsa ni giingon ni Kristo ani kay tao man ni materialistic man ni ingon si Christ verse 20. Apan ang Dios miingon kaniya, "Huy, buang. Nining kayong gabion na mamatay ka unya kinsa man ang mapanag-iya sa tanan ninyong butahan nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon." Kini day mga tao mga higala nga sige lagunahunag kwarta. Sige buhat og daotan tungod sa kwarta. Unya mo basag Biblia madomingo, pag ilan-ilaron ang mga membro niya para nga mutuo kunuay nga sa espiritual gayo pero na involved sa scam. Wali-wali pagkadiya nga supubida mga higala kung ako'y na-involve og mga binuang di na ko pakita Singog City. Kung ako taga Singog City muhawa ko. Pero niya ay mga tao din mga higala nga dugay ng puyo sa Singog City ang mga binuhatan puro illegal wa gi tinarong. Munya mo ingon na save, always save. Save by grace. Paga kay mong mga naong doy. Tinuod nga pagkasulti. Nganong ingon ani ta magsulti kay nahimong barato ang kaluwasan tungod sa mga tao nga walay tinud-anay nga relasyon sa Ginoo. Ingon siya ingon ang Bible mga higala sa 2 Corinthians chapter 5 verse number 17 bisan kinsa nga tao bag-o na nga binuhat. Asa may bag-o? Dugay na mo diri sa Singog City puyo. Asa may bag-o nga inyo hang nahimo nga para sa Ginoo. Nakapangatag mong Bible. Nakatabang ka sa imong isig ka tao. Kamo ray sige ingon tabangi ko pero wa gyud mo nakatabang wa kadunol sa imong isig ka tao bisan na lang usa ka kilong bugas. Ngano? Kay materialistic mo. Gusto lang ninyong kamo ganahin tabangan, di mo ganahan mo tabang. Pero ang tinuod nga alagad sa Dios, mawala man sa kwarta. Yung makita si Pedro o si Juan, sa dahil sulod sila sa temple, doon ay makililimos nga naglingkod dito nga nagpakilimos. Timing kayo, higala ko yung basahon ang Acts chapter 4, makita niyo mo chapter 4 pa na, chapter 3, matina, chapter 3, chapter 4, if I'm not mistaken. Pagsulod nila, nagpakilimos ang mao nga buta. Unya sila kay wa gyud kwarta, manigala tinuod nga mga alagad sa Ginoo, wa gyud kwarta dili kay dato, dili kay nagsakay og sinaw kay sakyanan. Mga apostolis mga higala, mga alagad sila gyud nag-carry sa gospel. Sila nagsulat sa the book of sa New Testament. Pero wala sila kwarta Tanawa chapter 3 di verse 1. Usa niya nagaadlaw si Pedro ug si Juan niadto sa temple sa alas 3 sa hapon. Ang tagna sa pagampo dito sa ganhaan nga ginganlag matahon may usa ka tawo nga bakol sukad pa sa iya nga pagkahimugso. Matag adlaw siya pagadalon ngadto sa templo
aron pagpakilimos sa mga tao nga munulo dito. Verse 3, sa pagkakita niya kang Pedro o kang Juan nga musulod sa templo, nagpakilimos siya kanila. Pero unsay gibuhat ni Pedro? Si Pedro o si Juan walay kwarta. Mao na nga ang tinuod nga mga alagad sa Dios dili kay basihan nato ang nindot nga sakyanan, ang dato gwapo og balay, gwapo og building. No, dili ka na higala kay si Christ sigala sultian tag mos tinuod. Tag-iya si Kristo sa tibuok kalibutan, wa kita to'y building. Gani nagpakatao siya dito sa pasungan sa mga karnero. Bisan na mga apostolis mga higala, kung imong tan-aw ng istorya sa ilang kinabuhi, dili ka basa diha nga sila mga maayong kahimtang sa kinabuhi. Apan mo makita mga higala, apan unsa may kasing-kasing sa alagad sa Dios, wa man sila kwarta. Pero ingon si Pedro sa verse 4, ingon siya mga higala sa verse 4, busa mitutok busa mitutok ang bakol kanila o nagpaabot nga hatagan sila. 6, apan niingon si Pedro, wala ako'y salapi ug bulawan. Yung makita mugikan ni sangabil ni Pedro nga apostolis ni Kristo. Sa wala ako'y salapi ug bulawan. Karon kung i-compare nimo karon sa mga panahon, dunay mga tao nga naay kwarta, pastor na kwarta na isakyan na pero kapalo mo tabang. Si Pedro nga alagad sa Dios wa kay kwarta pero duna sa gikatabang gikan dunol nining mao nga bakol. O sa iyang gingon siya nga niingon siya apan niingon si Pedro wala ako'y salapi bulawan apan ihatag ko kanimo ang aniya kanako sa ngalan ni Jesus Kristo nga Nazaretnon tindog ug lakaw. Imo makita higala ang mga alagad sa Dios nga mga spiritual sila. Bisan wala sila material things pero dunay ilang gi-impart nila nga spiritual things. Karon mga higala sa atong panahon, dunay mga nagpakaron nga mga spiritual nga mga tao. Hinggamit sa Biblia nga spiritual to gain material things. Remember, bantay ta, mao na ang pagtino sa mga tao nga dili iya sa Ginoo. Nag-after nga mulambo, manglupig, mangilat, tanan nga mga diskarte, buhato nila tungod og alang sa ilang personal nga interes. Higala, muna'y gitawag ni Kristo mga buang. Higala ni takna sa gapunon ingnon taka. Kumusta man yung imo karon nga kahintag? Nakasabot pa ka sa aim sa imong kinabuhi? Unsa man ang imong goal sa imong kinabuhi before ta mo biya ning kalibutan? Hunahunag ayo nga kita mga higala bisita ng taniling kalibutan. Busa, pangandami sa dili pa ang butang kamatayon. Tinguha ang mga butang espirituhanon. Ang kuna si Kristo, sulod si mo kasing-kasing. Ang kuna siya, saligi siya, ngang iyang hamili nga dugo sa Krus Kalbaryo, maula may bugtong paagi ngang imong sala o ngang imong pagkadautan, mausab o malimpyuhan ang atong mga kinabuhi. Pinaagi sa dugo ni Ginoong Kristo. Busa, saligi siya o dawata siya, sulod si mong kasing-kasing karon. Kung gusto nimong dawaton siya, himuha kini sa kinasing-kasing, pinagi sa pag-ambog, naong nga Lord nagkinanglan ko nimo. Pusa, dawaton ta ka, saligan ta ka, o pasaylo ako sa taran akong buhat nga sala, o dili na ako balikan ang akong mga sala nga nahimo. Sa ngalan ni Jesus, amin. Paginulsol, o dawata si Jesus, yung person nga manuluwas. Okay, dito taman mga ingala, sa ngalan sa to ang radio broadcast consultant, si Dr. Ronnie Guapo Waniwan, o atong si station manager si Ma'am Hilary Rodriguez de Lara, atong piloto sa Pikas Lawak si Sir Car o si Sir Ronji. Kami sa What the Bible Says program mingon manamilit tumingon sa ganinyo ang pagkugman sa bolong sa Dios mong pagigma sa kinabuhi. Apan na pasalikway ni mo pagiguma sa kamatayon man gabi, happy weekend, Hingong City, pag-ayo-ayo, God bless us all. Lord, ingapon sir. Atong oras, alas 6 sa hapon, hatod kaninyo ni Provincial Board Member Win Militante sa Committee on Ways and Means and Committee on Housing and Land Use sa Sangguniang Panlalawigan kay Board Member Win na Win ka!